Isang masiglang pagbati, mga tanglaw ng kinabukasan. Ako ay si Binibining Jerlyn, inyong kasama at kaagapay sa paglalakbay sa lawak ng wika at lalim ng diwa. Sa bidyong ito, ating sisisirin ang dagat ng kaalaman kung saan bawat alon ay aral at bawat salita ay may saysay. At sa ating paglalakbay ngayong araw, ating bubuksan ang isang aklat ng hiwaga at alaman. Isang obrang humabi ng mahika, kabayanihan at aral sa puso ng panitikan. Halina't kilalanin natin ang makulay na mundo ng Ibong Adarna, isang ibong may tinig na nagpapagaling ngunit kwento'y puno ng pagsubok, sakripisyo at kabutihang asal. Sa yugto ng ating talakayan, bibigyan tuon natin ang mga unang saknong mula una hanggang 6 na siyang nagsisilbing pintuan sa kabuoang salaysay. Pero bago ang lahat, talakayin muna natin ang kaligirang pangkasaysayan. Ano nga ba ang kaligirang pangkasaysayan? Ang kaligirang pangkasaysayan ay tumutukoy sa mga pangyayaring panlipunan, pampolitika at pangkultura sa panahon kung saan isinulat ang isang akdang pampanitikan. Sa madaling salita, ito ay ang pinagmulan at konteksto ng isang akda, kung kailan, saan, at bakit ito isinulat. Layunin ng pag-aaral ng kaligirang pangkasaysayan na mas mapalalim ang ating pag-unawa sa nilalaman at mensahe ng akda. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung paano nakakaapekto ang mga pangyayari sa lipunan sa pagkakabuo ng kwento, pangatauhan at aral sa panitikan. Sa tingin ninyo, ang Ibong Adarna ba ay isang halimbawa ng kaligirang pangkasaysayan? Tama! Ang Ibong Adarna ay isang halimbawa ng kaligirang pangkasaysayan. Pero bakit nga ba ito naging isang halimbawa ng kaligirang pangkasaysayan? Magaling! Dahil ang mga layunin at tema ng akda ay naaayon sa mga layunin ng mga Kastila noon. Ang ipalaganap ang Kristyanismo, iturong sumunod sa mga magulang at hubugin ang mga Pilipino na maging masunurin at makadiyos. Ang mga elemento ng kwento ay ginamit upang impluwensyahan ang kaisipan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonisasyon. Kaya't masasabi natin na ang Ibong Adarna rin ay hindi lang kathang-isip na kwento ng pakikipagsapalaran, ito rin ay produkto ng panahong puno ng pagbabago, pananakop at pagbabagong panlipunan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, ating napagtanto na ang pag-unawa sa kaligirang pangkasaysayan ay mahalagang sakap sa mas malalim na pagsusuri ng isang akdang pampanitikan. Sa pamamagitan nito, natutuklasan natin ang mga panlipunan, pangpolitika at pangkultura ng konteksto na nakaimpluwensya sa pagkakalikha ng isang akda. Kung kailan, saan at bakit ito isinulat. Ang Ibong Adarna ay isang malinaw na halimbawa ng akdang nakaangkala sa kaligirang pangkasaysayan, sapagkat ang mga layunin at mensahe nito ay naaayon sa layunin ng mga Kastila noong panahon ng kolonisasyon. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ang pagsunod sa otoridad, at ang paghubog sa mga mamamayang makadiyos. At mas sunurin sa kabila ng pagiging kathang-isip. Ang akdang ito ay nagsisilbing kasangkapan ng kolonyal na impluwensya at paghubog ng kaisipan ng mga Pilipino. Sa paglalakbay natin sa Ibong Adarna, hindi lang mga kwento ng pakikipagsapalaran ang ating masasaksihan, kundi isang kwento rin ng panitikan, kasaysayan at pananampalatayang Pilipino. Ngayon, natapos na natin ang ating talakayan, oras na para magkaroon tayo ng mga mumunting pagsusulit. Para sa ating unang pagsusulit, maaaring i-scan nyo ang QR code na makikita nyo sa unahan. Gagamitin natin ang isang application na Padlet. Kapag tapos na kayo sa pagsusulit na iyan, kayo'y dumako naman sa ating ikalawa at panghuling pagsusulit na makikita nyo muli sa inyong unahan. Maaaring i-scan ang QR code na makikita ninyo. Gagamitin natin dito ang app na EducaPlay.
Ngayong natapos na kayo, ako'y bumabati at nagpapasalamat sa inyo sa inyong aktibong pakikinig at pakikilahok sa mga ginawa nating aktibidad. Hanggang sa muli mga tanglaw ng kinabukasan!